DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, Oras! Kapopoy, 4 na minuto na makalipas ang ika-6 na umaga. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Iniuugnay ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang mga suspect sa missing sabongeros sa drug war killings ng nakaraang administrasyon. Sinabi ni Secretary Remulla na tila mayroong intersection sa pagitan ng marahas na anti-drug campaign at sa pagpaslang sa mga nawawalang sabungero batay sa intelligence data at mga dokumento. Nangyari ang pagkawala ng mga sabungero mula April 2021 hanggang January 2022. Umirit naman ang Malacanang sa mga law enforcement at government agencies na laliman ang investigasyon sa kaso. Kasunod ng bagong twist at impormasyon na posibleng sangkot din ang mga nasa likod ng drug war sa pagkawala ng mga sabungero. Lalo pa nga at may mga pulis na isinasangkot dito. Samantala, Yeah. 2 sa 15 pulis na nasa restrictive custody ang nagpadala na ng fillers na nagpapahiwatig ng kahandaan nilang kumanta. Aba, At mga songer pala itong mga narito ito. ako. At maging state witness Yun. sa tinawag ni Secretary Remulla na corporate killing dahil sangkot dito ang mga negosyante at mga tao sa gobyerno. Isyu ng bayan. Katotohanan. 2x2. May team ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. Hi. Maganda morning. Yun, narinig nyo ba yun? Magandang umaga, bayan! Dito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Kumusta po kayo mga textmates, mga text partners, mga kapuso, mga kapamilya, mga Amerikano, mga Amerikana? Aba? Narinig mo ba ang latest kumbachero? Tungkol sa sulat ni US President Donald Trump kay Pangulong Bongbong Marcos? Aba? Sumulat pala ha? At ang sulat na ito ay hindi masyadong maganda ang laman. Ang laman po ay itinakda ng Amerika ang 20% tariff. Tarif? 20% OMG! tariff sa lahat ng export ng Pilipinas doon sa Amerika.
Akala natin bababa pa kasi nung unang announcement 17% yan Nung wala. nagkaroon ng negotiation para sa trade deal, tumaas pa. So yung ating itinuturing na Big Brother, Oo. ay gusto tayong pagkakitaan ng malaki. Parang ganun nga, kumbatsero. Pero ang siyempre, sabi nga nila, lagi kang titingin ng positibo sa bawat pangyayari. Ikumpara mo na lang yung 20% sa iba. Sa iba. Na mas mataas ang taripa na ipinataw ng nitong si Mang Donald. Kaya lang yung iba yun meron ding special na pagtingin ng Amerika sa mga bansang yun. Halimbawa, Yung mga bansang yun tinuturing nila na Kaibigan. little brother. Katulad tulad ng Japan, kumbatsero. Ang Japan tropa sana ng Amerika, di ba? Tropang-tropa sila ngayon. May base militar sila doon. May tropa, pero ang Japan ay pinatawa ng 25% Aba, mas mataas na pa. tarif. Kumbaga talagang walang kaibigan, parang ganun ang gustong sabihin ni Donald Trump dahil ang gusto niya daw protektahan ay ang ekonomiya pati na ang seguridad ng Amerika. May konti pang actually binabasa ko yung sulat, kumbatsero, medyo nabusit pa ako ng konti lang naman. Konti lang. Kasi para bagang paano kung tayo naman ang magpataw ng taripa sa mga exports ng Amerika sa Pilipinas. Pakinggan po ninyo at ganito po ang pahayag nito pong si Mang Donald Trump. Narito po. If for any reason Kung sa anumang kadahilanan, you decide to raise your tariffs, pagpasyahan ninyong itaas ang taripa, then makaranas ba yan? makaranas, whatever the number you choose to raise them Anumang by numero ang inyong mapagpasyahang itaas, will be added onto the 20% that we charge. ay idadagdag naman namin sa 20% ipapataw namin sa inyo. Talagang parehas na parehas yung laban. Oo. Pagka daw po nagtaas tayo, yung 20% tataas din. Oo, Tataas ipapatong din. pa nila doon. Ipapatong pa nila doon. Matindi. Yan ang Big Brother natin, mga kaibigan. Ang Pilipinas po ay pinatawan ni Trump ng 20%. Ang Brunei and Moldova 25%. Ang Algeria, Iraq, Libya and Sri Lanka 30%. Mas mataas yan. Mas matataas ito. Yung Sri Lanka, dati 45% yata yan. Buti bumaba. Ito pala, yung 20% pala, kaibigan pa pala. Barkada yun. Tropa yun, kumbatsero. Numerong tropa pala yun. Presyong kaibigan yan, pare ha. Sabi, presyong kaibigan yan. At ang sabi ho ni Trump ay ganire. Eat! Kain! O, tingnan nyo na. Ayos naman pala. Doon pa lang sa Kain! simula Oo. Mukhang malalakas talagang kumain itong mga hindi lang mga kano. Sino pa? Pati ang mga kana. Pati mga kana. Tingnan mo, lalaki nila. It is a great honor Isang malaking karangalan for me para sa akin to send you this letter. na ipadala sa iyo ang sulat na ito. Tingnan mo na yun. Aba, Tingnan mo na yung mga Lambola pasakali pa. na yun. Yung parang sulat lang na binabasa namin ni Kumbatsa. Kumusta po kayo mga kaibigan? Kung ako naman yung tatanungin ay nasa maayos din naman ang kalagayan. It is a great honor for me to send you this letter in that it demonstrates the strength Na ipinapakita nito ang lakas and commitment at papaninindigan of our trading ng relationship. ating relasyong pangkalakalan. Tingnan mo na. So parang ang dating hinimas-himas ka muna. Ayan. Tsaka biglang parang binatukan. Parang ganun, no? Parang ganun ang dating. Ano ba mga... At dinugtungan niya pa pala yun. May kadugtong pa pala. Please understand Maaari bang... Sana'y unawain mo that these tariffs na ang taripang ito are necessary ay kailangan
to correct many years of tariff and non-tariff policies. Para iwasto ang marami ng mga taon ng taripa at hindi taripa ng mga patakaran. Causing these unsustainable trade deficit against the United States. Na nagresulta ng pagkaagrabyado ng mga kano. Oo. Pati na mga kana. Oh, yan. Sa bakit daw? Bakit daw ganung ano bang nagiging epekto ng ganung mga pagkaagrabyado sa Amerika? ano daw? Ang binasa ko po sa inyo kanina ano? ay nasa itaas. Ano naman? Saan ka ba naman nagkakita nagbabasa na pataas? Kaya ang isusunod ko ngayon, nasa ibaba. Pababa na. Ganun naman talaga, di ba? Yung mata mo. At ang pagbabasa, pababa, papunta sa kanan. Ayan. Sino ba yung mga pagbabasa pakaliwa? Merong ganun eh. Hindi ka naman hapon. This trade deficit, ang pagkaatraso, yung pagkaagrabyado ng Amerikano sa kalakalan ito ay a major threat isang malaking banta to our economy. sa aming ekonomiya. And, At indeed, to our Talaga. our national security. Talaga Oo. sa aming pambansang seguridad. Yun palang doon pala humuhugot si McDonald, ano? Kaya ang sinasabi natin Threat daw sa kanilang ekonomiya at sa kanilang national security. yan ang matindi, no? Matindi. Teka muna, ano ba ine-export natin ang pangunahing ine-export natin sa Amerika? Tao. tingnan nyo na lang ang pila diyan sa US Embassy kahit uulan. Punta Boy Gonzales. Tingnan mo nga ang sitwasyon natin diyan sa harap ng US Embassy. Di ba? Tao. Bukod sa tao. Ano pa ba? Nag-isip tuloy ako yung bang mangga natin nakakarating ng Amerika? Parang hindi eh. O kung meron man yung dried mango na kumbachero. Pero yung pinakamalalaki, ang pagkakaalam ko ay electronics. Yung mga electronic, yung mga computer parts kumbachero. Ginto, nag-e-export tayo diyan. Ginto. Nag-e-export tayo sa Amerika. Ano pa ba mga... Ayun nga pala. The major exports from the Philippines to the United States include electronics and components, articles of apparel, clothing accessories, and furniture. Ganun. Pati mga mebles, ano. Other significant exports are coconut oil, langis na nyog. Latek. Wiring sets for vehicles, and various manufactured goods, like woodcraft, and furniture and metal components. Yan ang mga ine-export natin. Pero maliit lang yun, hindi ganun kalaki yun. Hindi gaano. Pero yung ano naman ba'y inaangkat natin mula sa Amerika? Ayun. Ang tingin ko kumbachero, parang baligtad yung sinasabi ni McDonald eh. Sa trade deficit, mabuti siguro may makausap tayo tungkol po sa relasyong pangkalakalan ng mga kano at mga kana. Sa mga Pilipino, kumbachero. Alin ba mas maraming ini-export? Ang Pilipinas ba ay katakot-takot ang ini-export sa Amerika? O ang Amerika ang katakot-takot ang ini-export sa Pilipinas? Mainam siguro ay maintindihan natin yan para mas meron tayong kaalaman pagdating dito sa epekto ng taripang ipinapataw ni Mang Donald. Isyu ng bayan, katotohanan, 2x2. Ayun. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baha, 2x2. So narinig nyo naman na siguro kahapon yung ibinalita po namin na sinabi ni VP Sara Duterte na may last habili na raw si Pangulong Duterte, kumbachero Oo nga. Totoo ba na butot balat na lang daw? Pero Walang picture na ipinapakita. Walang picture, pero medyo nalilito ko ng konti kasi ang sabi ni VP Sara sa kanyang pahayag, maganda raw ang kutis. At mas mukhang healthy si Pangulong Duterte sa kanyang tingin.
Bagamat payat. Oo. Bagamat payat, mas mukhang healthy tingnan. Bagay daw. Yan na yung pala termino. Bagay. Kay Pangulong Duterte at pati nga daw po yung kutis, maganda. Kasi tayo, kapag ka nakita natin yung dating mataba, pumayat, sasabihin ako, nagkasakit siguro. Oo. Pero may mga tao naman na sadyang nagpapapayat. Sa dating Pangulong Duterte, sa edad niya na yun, kumbatsero, Hindi na magpapapayat hindi yun. na magpapapayat yun. Pero Pero sabi, siyempre, talaga, kapag ikaw ay wala sa sarili mong lugar, hindi ka rin makagalaw. saka nakapiit ka. Nakakulong ka. Hindi man yun literal na kulungan, kundi parang kwarto. Hindi katulad ng mga kulungan natin dito sa Pilipinas. Pero siyempre, sa edad niyang yun, hindi pa rin komportable yun. Talaga. Ang bilin daw po ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang anak, kapag ka daw siya pumanaw, wag na siyang yung kanyang katawan wag nang iuwi sa Pilipinas. Doon na siya i-cremate. Doon na daw po siya i-cremate. Sabi daw po ni VP Sara, hindi, mag-usap muna tayo diyan sa ibang pagkakataon dahil sa hindi ako pro-cremation. Sabi daw po ni VP Sara. At natural lang naman daw po sa edad na 80, may edad na 80 na gano'n na ang mga sinasabi. Kaya marami pong mga katulad nitong si Harry Roque ang nagsasabi na Harry Roque. Si Harry Roque, sabi daw po ni Harry Roque kay Pangulong Marcos, hindi ka namin mapapatawad. Pagka namatay ang Pangulong Duterte sa ibang bansa, ibig sabihin sa Netherlands. Matindi pala. Ihanda mo katawan mo, parang gano'n Aba, talaga. parang gano'n. Matindi yung bantahan nito. Yung bang nagbago na ba yung tunog nung hinihulog ni Attorney Harry Roque yung naghulog ng barya doon sa isang butas? May nagsalita Nagbago na ba yung boses doon? Napakaloko ng mga gumagawa nun. Tony at Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2 por 2. Yung missing sa bungero, akalain mong buhay na buhay yung issue na yun ngayon, kumbatsero, no? Napagod na tayo susunod sa balita na yan. Actually, nawala na sa interest. Hindi lang ng mamamayan, kundi pati ng media. Ng media, pero biglang nabuhay. Yung sa bungero, biglang nabuhay dahil dito kay alias Totoy, na bago pa ito inilantad, kumbatsero, binabanggit na natin na magsasalita. At dati na itong kahalu-halog bilo ng mga pulis. Totoo. Diyan sa Campo Crame. At tumakbo ang mayor, binanggit ko Yes, sa Surigao. Nung wala ka, binanggit kong Nung mayor. wala ka, alam mo. Sinabi ko Uy, din. 3 araw lang ako wala Ha? Ito po ang itsura, mga kababayan. Teka, parang iba yung pinapakita mo na yan. Ano ba yan? Ito po, mga kaibigan, ang sabi, Sus Cool Change. sus! Hindi, yung cups ready to talk ang sinasabi ko. Asan? Hindi ko makita eh. Cups ready to talk. Ayun. Yung palang nasa Ba't gawin ba kasi yung malaki ang pinapakita ko, yung maliit ang pilit kong binabasa? Ayun na nga. Ayun na nga. Cops ready to talk. Ayan. Possible state witnesses emerge in missing sa Bungeros case. Wala. Talagang alam naman natin dyan. Bukod dun sa mga isiniwalat ni alias Totoy, siyempre Julie. kung ikaw ay maraming alam dyan, pipiliin mo na lang kung batsero, ang ano mo dyan sasabihin mo dyan. Yung Siyempre, pabor sa'yo. Yung pabor sa'yo, yung ang sasabihin mo. Yung makasasama sa'yo, hindi mo na sasabihin Alam mo yun. namang sabihin mo yun. At dyan sigurado maraming pulis ang masasabit ng husto dyan. Talaga. Kaya ngayon, pagka nagkapit-pita na, pag nagkapit-pita na, kahit na si naggarote sa 3 martir na pare, yung Gumbursa, baka ikanta mo na, sabi mo, ako yun. Totoo yan. At ang tanong dyan yun ba utos talaga sa kanya o nagpapasiklab siya? Kay bossing niya. Kaya may mga bagay na ginawa siya. Merong ganun kasi. Totoo yun. Merong ganun. Lalo pa ngayon, ang sinasabi po niya, hindi, lahat ng ginawa ko, utos ni boss Atong to. Ayun. Yan po ang aabangan natin. Kasi
kahapon kinausap natin habang wala ka si Talaga. si Justice Secretary Boying Rimulya at ang sabi niya ito pong si Julie Totoy Alias Totoy. alias Totoy ay credible witness. Oh. Okay. Credible witness. Ibig sabihin So pinaniniwalaan na ng ni Secretary Rimulya itong si Alias Totoy. Si Alias Totoy. So magiging state witness parang na talaga ganun ang ito. direksyon. Sabi niya, ang nagdideklara naman kasi na ang isang tao ay magiging state witness, ang husgado. Husgado, No? Pero yun nga ang direksyon. Sa rekomendasyon din ng piskalya. ng piskalya ng prosecution. Eto ngayon. Bukod sa kay Alias Totoy, gusto na rin daw mag state witness ng iba pang mga pulis. Oo. Sabi siguro, kala mo ikaw lang, kami na rin. Kami din. Kami rin. Mag-state witness din kami. Kaya lang ang tanong, ano ba sasabihin nila? Ayun. Ano ba sasabihin nila? Ito ba'y laban kay Atong Ang? O pabor kay Atong Ang? Yan. At ito ba'y laban kay Alias Totoy? O pabor kay Alias Totoy? Pero sabi po ni Gretchen Barreto, wala akong alam dyan. Nagbitaw lang ako ng manok. Nagbitaw lang ako ng manok. Nanghuli lang. Nang himas. Yung isang manok na hinabol-habol niya. Napanood ako ganun video. Ang galing manghuli ng manok ni Gretchen. Hindi madali yun. Ako, pagka nanghuli ko na ilulutong manok. Kasi ikaw kasi alam ng manok na may gagawin kang masama sa kanya. Dito yung panabong, alam niya na mapapabuti siya dahil hihimasin siya. Pero yung mong si Gretchen ang hihimas sa'yo. Dati. Magpapahuli ka talaga. Ang hirang manok yan. Sabi niya, ikaw manok, itong manok na ito, pagka ko din ito. Samantalang nung araw, pag sinabi ni nanay na abangan mo hahapon na yan. Hahapon na yung manok. Nang meron tayong may adobo. Ay nako, kahit na gabi na, takip silim na, ay hindi mo pa madali manok. Alam niya kasing kakatayin siya. Bihirang manok na yan. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2 por 2. Ay nako, maraming nakakami sa ating huntahan kumbatse. Hindi, totoo naman, pati naman ako Pagka ako mag-isa dito, na pagkatagal-tagal kong mag-isa dito, ay ako'y nalulungkot. Magbilangan nga tayo. at ang tanong natin na isang credible witness, si Tina. Pumarinig ka. Ay, Doktora Jessica Dean. Ay, Doktora, ng Ideal Vision. At si Ernie Caoc, na laging nakasubaybay din. Si Ernie Caoc. Ayan, magandang morning. Si Jerry Labasan at si Michael Santa Maria. Oras po natin, Mr. Jalom Tang, Lakyam Diaplak, 6:26 ng umaga. Yung pala yun. ACS Balita. Susunod na. CS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sa ulo ng ating ACS Balita, security guard ng isang mall umanin ang papuri nang ibalik ang napulot na 1.5 million pesos na halaga ng gold bracelet. Ayos! Halos 4 na raang ambulansya ipinamahagi ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga LGU sa Luzon. Ratings ng Pangulong Bongbong Marcos tumaas. VP Sara bumaba sa second quarter survey ng Publicus Asia. PCSO Chairman at retired judge itinangging sangkot sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Sanggol patay ng anuri ng baha sa Las Piñas. At lola sinaksak ng apo, patay. Naku. Suspect nag-suicide din sa Pangasinan.
Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... ACS Balita. ACS Good News. Isa pa nga. ACS Good News. Umani po ng papuri. Good news, good news. Umani ng papuri ang isang security guard ng isang sikat na mall sa Zamboanga City. Makaraang isole at maibalik sa may-ari ang napulot nitong gintong pulseras na may palamuti ng mga diamante Aba, na nagkakahalaga ng 1.5 million pesos. mahal pala niyan, ano? Taga SM pala yan eh. Yan ba SM ba yan? You've got SM. Oo, security guard ng SM. Ayan, natuklasan ni Francisco Dialogo. Ayan, ang pangalan po ay Francisco Dialogo. Security guard sa SM City, Mindoro, Zamboanga, Mindpro, Zamboanga City. Ang bracelet malapit sa Entrance 5, Level 3 ng SM Mall noong linggo ng hapon. Hindi nagdalawang isip si Kiko. Aba, At talaga, dinala ha? ang gintong bracelet sa customer. Hindi talaga nagdalawang isip, ha? Yun ang kwento niya. Hindi, pero talaga, pagka ikaw ay matapat, hindi ka magdadalawang isip. Dinala po ang gintong bracelet sa Customer Relations Services hanggang sa ito ay maibalik sa may-ari. Ang insidente ay highlight sa commitment ng mall sa integridad at serbisyo sa customer. Pinuri naman ng management ng SM at ng Top Watch Corporate Security Services na agency ni Kiko ang magandang halimbawa na ipinakita nito. Ang katapatan ay sumasalamin sa pagpapahalaga sa paggawa ng mabuti kahit walang nakamasid. Yun lang ba yan? Ayos ka, Kakiko. Ayos yun, Kakiko. Francisco Dialogo, pero Ayan. ang lagay ba naman ganun na lang ba yun? Dapat meron man lang dyan. Dapat tayo dyan. Baka sabihin naman ng SM, we got it all for you. Ayun. Ayos yun. Alas 6:33 ang ating oras. Buenos dias con todos, mga Chabacano. Gising na ba kayo? Aabot sa halos 400 ambulansya ang itinurn over ng Malacanang sa mga local government units sa Luzon. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang turnover ng 30 ambulansya sa Ilocos, 72 sa Cagayan Valley, 100 sa Centro Luzon, 27 sa Calabarzon, 59 sa Mimaropa, 64 sa Bicol at 35 sa Cordillera Administrative Region. Dami nito, no? Ito'y bahagi ng Medical Transport Vehicle Donation Program ng PCSO. Aba? Subok na matibay. Subok na matatag. Hindi yun. Hindi yun. Philippine Charity Sweepstakes Office nalayong mabigyan ng medical transport vehicles ang mga LGU at ospital, partikular na sa mga disadvantaged communities. Ang bawat ambulansya ay may lamang stretcher, mayroong oxygen tank, may blood pressure monitor at iba pang mga kagamitan. Tiniyak ng Pangulo na palalawakin ang naturang programa hindi lamang sa Luzon, kundi sa lahat ng mga nangangailangang LGUs sa bansa. Ano ba pagkakaiba ng ambulansya? Ayaw nilang tawagin ambulansya to eh. Itong patient transport vehicles. Ba't kaya ayaw lang tawagin ambulansya na lang para mas malinaw, di ba? Doon tayo na sa ano kaya pagkakaiba nito? Baka gustong idiin ng Pangulo na pang-pasyente lang talaga yan. Ayun. Kasi may mga pagkakataon. Yun hindi, totoo yun, kumpatsero. May mga pagkakataon na ang mga ambulansya ho ay ginagamit na service ni chairman. Yun. Kaya ginawa ng patient Ayun. transport vehicle. So kapag ka ang nakasakay dito ay hindi patient, patay kang bata ka. Lagot ka ngayon. Saka may bawal daw gumamit ng mga blinkers to eh. Kaya talagang may pagkakaiba. Alamin nga natin yan sa PCSO. Alas 6:35 na ng umaga. Diyos maray na aga sa Indogabos, mga Bicolano. Mata na ka mo, gising na. Tumaas ang approval rating ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa second quarter ng taon. Batay sa survey ng Publico sa Asia noong June 27 hanggang 30. Pumalo sa 25% ang approval rating ng Pangulo, mas mataas sa 19% na naitala nung naunang quarter. Bumaba naman sa 47% ang kanyang disapproval rating mula sa dating 57%. Samantala,
bumagsak sa 35% ng approval rating ni VP Sara mula sa 42% noong unang quarter ng taon. Habang 42% naman ang kanyang disapproval rating, mas mataas ng 5% sa dating 35 o mas mataas ng 7% sa dating 35%. Alas 6:36 ang ating oras. Maimbuntag kaninyong tanan, mga Bisaya, mata na maputiha. Gising na ba kayo? Itinanggi ng PCSO Chairman Felix Reyes na siya ang nag-ayos ng mga kaso para sa negosyante at gaming tycoon na si Charlie Atong Ang. Si Reyes ay isang retiradong Regional Trial Court Judge na itinuturo ng whistleblower na si Julie Dondon Padidongan alias Totoy na umano'y taga-ayos ng mga kaso ni Atong Ang. Hamon ni Reyes kay Patidongan tukuyin ang partikular na kaso ni Ang na may kinalaman sa mga missing sabongeros na kanyang inayos para tulungan ang negosyante. Samantala, inihayag ni Reyes na handa siyang pabuksan at ilantad ng Bureau of Immigration ng kanyang mga overseas trips mula nang siya ay magretirong hukom noong Oktubre 2021 upang patunayan na siya ay inosente sa mga akusasyon ni Patidongan. Alas 6:37 na ng umaga. Maupay nga aga mga kasangkayan, mga kabugtuan. Matanaka mo, gising na. Patay ang isang taong gulang na bata sa Las Piñas matapos na malunod sa baha dahil sa pag-ulan na dulot ng habagat. Ayon kay Paul San Miguel, Public Information Chief ng Las Piñas City, nangyari ang insidente sa Barangay Almansa 1 nang lumikas dahil sa baha. Ang ina ng biktima bitbit ang bata. Ayon kay San Miguel, nabitiwan ng ina ang kanyang anak, naku po, at nahulog ito sa bahay saka inanod ng malakas na agos ng tubig. Bangkay na ng matagpuan ng baby makalipas ang ilang oras na mapadpad ang katawan nito sa Barangay Talon 3. Samantala, hiniling naman ni Las Piñas Representative Mark Anthony Santos sa DPWH na silipin ang mga drainage system at gumawa ng rekomendasyon upang maiwasan ang malawakang pagbaha sa syudad. Tuloy-tuloy po yung pag-ulan ngayong magdamag, hindi naman ganong kalakasan, pero tuloy-tuloy. Sana ay okay lang po kayo, especially yung mga lugar na walang patid ang buhos ng ulan. Alas 6:38 ang ating oras. Masantos siya kabasan at sa kayo namin nagbangon kila. Patay sa saksak ng sariling apo ang isang 80 anyos na lola sa barangay Alacan, Malasiki, Pangasinan. Sa ulat ng pulisya, agad tumakas ang 39 anyos na sospek makaraang pagsasaksakin sa dibdib ang kanyang sariling lola. Matapos ang krimen, nag-suicide ang sospek sa pamamagitan ng patalim na itinarak sa kanyang lalamunan. Ayon sa mga otoridad, bago pa man ang kalunos-lunos na trahedya, ay nakitaan na ng mental stability ang naturang sospek na posibleng dumaranas ng depresyon. 6:39 ng umaga, susunod! Dito Boy! Ano kaya, magkakaroon ba ng yugyugan sa Bureau of Customs? Opo. Ngayong bago na ang Opo. kanilang commissioner, Opo. si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. alas 6:39. This time check is brought to you by ACS. Laundry Day, Pride Day. Yuhuu! At pag Laundry Day, Pride Day, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ayun, sandali po lamang. Kausapin natin ang bagong-bago, mainit-init pa, Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Commissioner, magandang morning. Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Good morning din po, Katunying, Ka Jerry. Morning po. Sa ating mga kapatid. Opo, nakakailang araw na po ba kayo sa pwesto mula nung nag-oath taking po kayo, Commissioner? Ano po, 8 working days na po, bilang na bilang. Aba, aha. Bilang na bilang yun.
nabago ho yung aking trabaho bigla. Opo, kasi galing kayo sa OCD na kapag ka walang pasok, kayo ay may pasok. Lalo Ayan, kayo may pasok, ano? Oo. Diyan po ba Yan sa... yung pakinabang ko sa BOC. Kasali na ako sa no-work. Oo, gano'n, ano. Para na kayong pangkaraniwang empleyado ng gobyerno, pagka deklaradong walang pasok, wala na rin kayong pasok, ano. Anyway, nakapag-adjust na po ba kayo, Commissioner? Ayos naman, no, although nag-organize pa ho tayo ng mga posisyon kasi hindi naman po maiwasan talagang mag-ikot at magtanggal po ng mga tao upang hindi po kami maghulaan kung ano yung intention na dapat pong gawin po dyan. Opo. So, kayo na nagsabi, meron po ba kayong ipapatupad na major revamp dyan sa customs? Opo, kailangan po talaga yan kasi ang unang ang pinagbilin po talaga ni Pangulong Bongbong Marcos nung nag-usap po kami ng Lunes, dalawang bagay. Talagang kailangan yung ating koleksyon ay makahabol para sa taon na to at yung next year na medyo malaki-laki, 1.1 trillion po yun mahigit. Kailangan magawa po natin yan. Yan ang unang bilin dahil kailangan po ng bansa ng panggastos po natin. Pangalawa, yung tinatawag na good governance. So dahil yan po yung bilin niya, kailangan po talaga yung aking una-una, yung core group po sa taas. Nagawa na po yan, pinagbigyan naman po tayo magdala po ng sarili natin mga tauhan. Yun nga lang ho, nakakaya po sa ibang ahensya, lalo na sa pinanggalingan ko sa Office of Civil Defense. Natangay ko po yung mga ilang pinagtitiwalaan ko po dyan. Ito po kilala nyo, kagaya si Atty. Chris Bendio, siyempre magaling na abogado po yan, pati si Atty. Kasipit. Nagdala po ako ng sariling team, then sa mga port collectors, titingnan po natin yung mga nakapag-deliver po ng mga tamang koleksyon. Ayun. Bigyan natin ng importante Importante yun. yung performance nila, tingnan natin. Yung mga hindi po naka-perform, aralin natin kung bakit at kung pwedeng bigyan ng isang buwan pa bilang last chance, tingnan po natin. Then yung mga key positions po, ginagalaw na po natin. Importante po kasi talaga yan. Lalo na siguro, Commissioner, yung mga port na ni minsan hindi naka-abot sa target. Ba itong Port of Manila ba yan? Port of Manila. Oo. 8 buwan na yatang hindi nakaka-target yan, Commissioner eh. Yun nga po, kaya nga titingnan po natin talaga po yung mga performances po nila. Pag itong buwan na ho to, ngayong July, pag talaga wala nangyari, pagpasensya na lang po nila dahil kailangan gawin ko naman po yung aking obligasyon at yung aking commitment ko po kay Pangulong Bongbong. So itong buwan po na to, Commissioner, ang pinaka deadline. Oho, kasi July na po kasi po mangyayari yan by August, lean month po yan kahit oo nga. gawin natin, Ghost month. mabigat po yung collection. Kung maghahabol kami ng todo September, kailangan planchado na po yung ating team, hindi po yung trial and error pa rin. Hindi ko naman po ito pag-aari itong bureau, ito'y trabaho po dapat gampanan po natin. Tama po, hindi ninyo pag-aari yan, pero para maging efficient, effective kayong leader, kasama ho ba sa hiniling ninyo yung power to hire and fire? Kasi may mga importanteng position dyan na alam natin na hindi yung commissioner ang naglalagay. May ibang puwersa ho sa gobyerno na silang nagre-request na mailagay sa ilang key position sa customs. Tama po. Binigyan naman po ako ng full authority po ni Pangulong Bongbong base po dun sa aming pag-uusap na talagang full support din ho siya kung ano po yung dapat kong gawin. Kasama na po yung hire and fire. Nasa likod ko naman po siya. At malinaw din po nung pag-uusap namin na of course pinagpaalam ko po sa kanya na kung gusto po natin talagang mapabuti po ng mabuti itong BOC. Ang kailangan po talaga natin dito, digitalization Napakarami po natin dapat po no? 10 nga ho yung pinag-usapan namin, pero siyempre kulang yung oras natin. Ang pinaka-importante ho rito, para talagang maging tama na po yung trabaho namin lahat dyan, yung full digitalization ng proseso. Ibig sabihin po, mula sa pagsasubmit po ng mga tinatawag na entries, mga dokumento po na binibigay ng mga importers, kailangan yan fully digitalized na, scan copy, yung evaluation, assessment,
pagbabayad. Parang ATM machine, pumipindot na lang po kayo nun. Pipili kayo ng transaksyon. Wala kayong dapat kausapin na empleyado namin. Ang ginagawa naman po sa ibang bansa na yan, hindi naman natin ini-invento yung solusyon na yan. So kumbaga Adapt na po tayo. mas inaalis nyo na yung human intervention, ganun po ang direksyon ninyo. Pero Commissioner, mabanggit lang po namin, ewan ko kung naniniwala kayo na kaya hindi nakaka-hit ng target, yung dati namang nakaka-hit ng target, may posibilidad na may corruption doon. Kayo po una, naniniwala ba kayo doon? At pangalawa, ano po gagawin nyo sa corruption issue na lagi na lang pong nakabalatay sa Bureau of Customs? Isa ho yan sa mga pinag-usapan namin ni Presidente, pinangako ko sa kanyang gagawin yan. Siyempre kasabay po ng mga digital solutions, technology solutions, kailangan medyo meron tayong pananagot. Hindi nga medyo, talagang dapat. Malaman ho natin sino yung dapat managot po kapag may pagkakamali. Hindi ho po pwedeng okay lang. No? Kasi baliwala po lahat. No? Kahit i-digitalize mo, hindi 1 year to go pa ho tayo. Within 1 year, bleeding po tayo. No? So yung mga pagkakamali, ano po, simple lang ho eh. Kapag kailangan mo mangolekta ng 4 po kami ngayon 4 to 5 billion a day ang dapat namin koleksyon. So kapag yan hindi umaabot, kailangan red flag yan, alamin na po natin bakit. So kapag normal naman po ang ekonomiya, normal naman po yung pagdating ng mga shipments, may mga datos naman po yan, dapat sabay din po yung ating koleksyon na lahat po yan nasusukat. Kapag bumagsak po yung aming koleksyon, hindi naman bumabagsak yung ekonomiya, ay may malaking problema po talaga, di ba? Lahat po yan, nakikita po lahat yan. So, isa po yan sa tinitingnan natin, yung performance po ng koleksyon, batay dun sa performance sa ekonomiya, importante po yan. Kaya nag-request na rin po ako, sana'y ma-approve na yung bagong pinuno po ng tinatawag na RCMG, Deputy Commissioner for RCMG, yung Revenue Collection Monitoring Group. Ayun. Nga lang, ng pirate na naman po tayo, yung dati pong USEC ng DepEd, ang National Office Sino po? Director General. Si USEC Fred C. Escobedo. Hindi ko na alam kung nagpaalam na siya sa boss niya. So, Secretary Sani Angara, na-announce na natin. May napirata na naman pala. pero Commissioner, yun yung digitalization ng customs. Maliit na bata pa ho kami ni Kumbatsero, nararanig, at sigurado pati kayo, maliit pa kayo, nararanig nyo na yan. Sa pag-upo nyo ngayon, kayo ba mismo ay nangangako o may commitment na sa panahon ninyo ngayon bilang commissioner, maipatutupad talaga yung full digitalization na yan dahil may human intervention dyan merong talagang mga taong ayaw yan. ng full digitalization sa Bureau of Customs. Inaasahan naman po natin na hindi po lahat matutuwa at tatanggapin po reforma. Kaya ako po, personal po talaga ito. Hindi magandang pakinggan, pero dalaw lang po yan. Either magawa ko po yung digitalization or ako po mawala sa trabaho kasi kaya ko naman maging parte po ng problema ng bansa. Kung po sana, pangarap ko, ako at yung aking mga kasamahan, magawa po namin to. Naniniwala po ako magagawa po natin to kasi naman po, diniscuss ko naman po ito sa Pangulo, sumasang-ayon naman po siya na yan talaga ang tamang solusyon po natin. Okay, yung pong mga linyahang ganito, ito para sa taas to, para sa Malacanang to, para kay ganitong tao to. Ayun, kaya kailangan magbigay kayo sa amin. Sir, una ay pwede ba kayo mag-commit sa amin na wala nang ganon? Kasi laging alam niyo, lagi na lang nababanggit siguro name drop mismo pangalan ng Pangulo, pangalan ng First Lady, pangalan ng kapatid ng First Lady. Lagi pong nababanggit sa mga huntahan. So, actually, masama nga po loob nila dyan ng pamilya. No? Personal ko pong narinig yan na talagang sila na name drop po. So, simula po last week, in-announce ko na po mismo sa mga Fort
itong pagkakataon to, kung nakikinig po yung ating mga kasamahan, kasama na rin po yung mga brokers. At kasama po sila. Dapat yung para sa gobyerno, bayaran po natin yan. May resibo po yan. Again, kitang-kita po natin pag hindi po natin binayaran ng tama. Now, ibiniling ko po sa akin mga kasamahan, tigil na po natin yung parang, kung meron po nun dati, alam naman po natin na yan, di po tayo pwede sa ganon, sa ganitong empleyado, sa ganitong opisyal, hanggang opisina ko, tigil na po natin yan. Of course, normal naman po, o obserbahan po nila ako dyan. Kung ito si boss, baka naman announcement lang to, good for 1 week o good for 2 weeks. Tingnan po natin. Ako naman po, ayokong magyabang. Medyo yung mga nakakakilala naman po sa akin. Alam naman po nila kapag sinabi ko po yung aking commitment na ganyan, pinagsisikapan ko po talaga yan. Pero hindi po napakadali nito. Ayoko pong para naman magician po tayo, no? Unti-unti po kakayanin po natin yan. Sabi ko nga, either magawa ko po itong mga inilista kong gagawin ko po sa bureau na ipinakita ko po kay Pangulong Bongbong. Busy tayo. Last week, in-announce ko po yun. Meron nga po akong na-appoint, ano? So, balita ko, ako, chismis pa lang, ayoko nakakaganyan. Balita kung natukso, hindi ko na po sinama sa team po kagad dahil masisira po naman kagad ang grupo namin. Ayun, O tukso, layuan mo ako. Ito mabilisan na lang. So ang Port of Manila, ang MICP, ang Batangas Port, ang Subic, ang Davao, ang Cebu, mga malalaki po yan. Ano pong yung po bang mga kasalukuyang mga district collectors yan, are they going to be retained? Ganito po yung, kumbaga, parang diskarte ko po, ano? Parang gera po kasi tingin ko rito eh. Yung pong magagaling na kolektor nitong mga nakaraan, nahihit po nila ang targets nila. Of course, ang instinct, pwede ko naman silang iwanan sa kung saan sila nandun, ano? Subalit, may option ako na pinag-aaralan ko, gagawin ko doon sa ilang kolektor. Napakagaling mo na dyan sa puerto na yan, maganda ng sistema. Meron mga puerto na napakalaki na kailangan ng tulong, baka ilagay ko sila doon, hindi bilang parusa, no? Kasi magaling nga sila. Upang kumpuniin naman nila. Yun. Iba. Pwede yun. Pwede rin pong ganun eh. Kasi kung parang gera nga po, kung yung gera, yung isang battlefront mo, napakahalaga. Maglalagay ka ba ng mahina mo doong general? So kailangan, ang padala ko rin doon, yung isa sa mga pinakamagagaling kong general, dadalhin ko po siya doon. Hindi dahil sa parusahin sa kanya, kundi galing siya sa panalo sa kanyang battlefront na hinawakan, ilalagay ko rito upang tulungan mo naman ako kasi hindi po pwedeng mahina din lalagay ko dyan or kaya paguhan at mag-aasa ako o magdadasal na sana yung mag-perform, ayoko mag-trialing ako. So ganun din po, iikutin ko base po sa performance pero pag kinakailangan ilagay ko po yung napakagaling na kolektor sa isang lugar. Halimbawa po, yung oil, yung mga puerto na meron po mga oil importations, nakita ko namang napakaraming langis na dumadating doon, no, petroleum. Pero ang collection mababa. Alam ko na ibig sabihin nun. May tumatagas na langis. Mayroong nalalangisan. May nalalangisan. Opo. Kasi po, ang oil importation natin, ang revenues po dyan, nakita ng bansa na nanggagaling dyan, is between 30 to 35%. Napakalaki po nun. So, inayos po natin yun. Gaganda po ating koleksyon. Isa lang po yan, ano? Agricultural products, napakarami po nating ayusin. Saka yung, buti na lang ito, very active to si Secretary Kiko Laurel, ano? Sa campaign against smuggling. Magandang partnership ninyo ni Secretary Kiko. Well, Commissioner, marami pa kaming gusto itanong, kaya lang baka mapaalis na kami dito sa dami ng naiwan naming commercial. Maraming salamat po at good luck po sa inyo, Commissioner Nepo. Thank you. Salamat din po. Thank you rin po. Magandang umaga po sa inyo. Naghatid sa kabuuan ng ating ACS Balita, ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha.
Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent. Yung kable ng internet naputol dun sa San Andres. Hindi, sa Ganon. Binondo. Sa Binondo, Sa Binondo yun. Yung pinuputol na spaghetti wires. Alamin natin ang kahuntahan dun sa San Andres. Umuulan ba dyan? Lumabas na sila. Lumabas na ng bahay. Si Sherwin, kasama ang ating winner sa ating malakas promo. Sherwin, go, go, go! Ito ang ating winner ngayong umaga. Tatay, pangalan mo? Frederick Bacal po. Si Kuya Frederick, sila'y nanonood ng DZRH na tuwing umaga. Oo, tuwing umaga. Sa cable? Oo. Cable. At syempre, dahil sino paborito mo sa pag-umaga? Anthony Taberna at saka Jerry Bahap. Anthony Taberna, Jerry Baha. Ito, meron kang 1,000 pesos, meron kang grocery ng DZRH, meron kang naimbag na bigas at meron kang t-shirt. Oh, mula boss, sa tingnan mo DZRH. na. Ano masasabi mo? Ito. Salamat po. Happy anniversary po sa DZRH. At ako, happy din sa inyo dahil nakalabas na ng ospital yung tatay mo. Oo. Kalalabas na mo, mga isang linggo pa lang. Ayan, at least masaya na ngayon. Medyo, nasa bahay na, ayos, ano? nakatunos na. Oo. Medyo na kami sa gastos po. Abot na rin ng kalahati. Sabi ko talagang nakalansin yung premyo ngayong umaga dahil pandagdag sa mga gastusin sa bahay. Opo, salamat po. Ako, maraming salamat kay Frederick. At sa mga nais manalo ng 1,000 pesos lagi dumutok sa DZRH, baka kayo na susunod nating winner sa DZRH Malakas Promo. RH number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Sherwin. At sa winner natin sa San Andres, Maynila, na si Vic Lima. Anthony Taberna at Jerry Baha, DZRH, pangunahing balita. Alas 7:25, iniugnay po ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang mga sospek sa pagkawala ng missing sabongero sa mga sospek din sa pagpatay noong Duterte drug war. Ayon kay Remulla, base sa kanilang inisyal na investigasyon, lumalabas na may intersection o ugnayan ang operasyon ng mga sangkot sa kaso ng sabongero at war on drugs. Ibig sabihin, posible anyang iisa lamang ang sospek sa pagpapatahimik sa mga sabongero at mga sospek sa pagpatay noong gyera kontra droga noong nagdaang administrasyon. Una nang ipinag-utos ng Malacanang ang malalimang investigasyon sa kaso ng missing sabongero matapos kumanta ang isa sa mga sospek na si alias Totoy o itong si Julie Patidongan. Aarangkada ng diving operation sa Taal Lake upang mahanap ang mga labi ng mga nawawalang sabongero. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, magsisimula ngayong araw ang pagsisid ng mga technical divers mula sa DOJ, PNP-CIDG at Philippine Coast Guard. Magsisimula ang operasyon ngayong umaga sa Balay Isabel sa Talisay, Batangas. Una nang ibinunyag ng whistleblower na si Julie Patidongan alias Totoy na pinatay ang mga nawawalang sabongero tsaka inilibing ang mga labi nito sa lawa ng Taal. Samantala, alamin natin ang sitwasyon sa Taal Lake. Andon si RH15, Giselle Ricafort. Coming, Giselle! Jerry, sabi niyo depende pa sa magiging lagay ng hone. Ngayong araw na nga sisimulan yung yung ayun kay Doc. Napuputol ang linya. Ito lang. Giselle, ikot ng konti, ikot. Simana signal ng kwan ngayon, ng Oo nga. ating mga koneksyon. Babalikan natin si Giselle Ricafort. Giselle, umahong ka muna. Umahong ka muna, Ineng. Baka sinusubukan ni Giselle yung bago nating gamit Oo. na underwater transmitter. Oo. Oo. So, subukan nating balikan si Giselle. Samantala, nagpahiwatig ng kahandaang kumanta ang dalawa sa mga pulis na sinailalim sa restrictive custody makaraang idawit sa kaso ng missing sabongeros. Sinabi ni Napolcom Chairman Rafael Calinisan, isa sa mga naturang pulis ay may malalim na nalalaman at maaaring tumayong state witness. Ang isa na may nagbibigay din ng mga impormasyon na magagamit sa ginagawang pagsisiyasat ng mga otoridad. Una
Una nang sinabi ni PNP Chief Nicolas Torre III na mahalaga sa ginagawa nilang investigasyon ang pagkakaroon ng mga karagdagang pang-whistleblower. Ngunit iginiit ni Torre na kahit walang kooperasyon mula sa mga sospek, ay mareresolba pa rin ang kaso ng mga nawawalang sabungero. Target ni Pangulong Bongbong Marcos na isulong ang full hospitalization and consultation coverage para sa lahat ng miyembro ng PhilHealth. Nais ng Pangulo na tuluyan ng alisin ang out-of-pocket expenses ng mga PhilHealth members habang pinabababa ang kanilang binabayarang kontribusyon. Naniniwala ang Pangulo na maisa sa katuparan ang layunin niyang ito oras na bumuti ang ekonomiya ng bansa. Inamin ng Pangulo na sa ngayon ay kulang pa ang pondo, ngunit sinasagawa naman anya ng pamahalaan ang budget para mapabilis ang pagpapaganda ng PhilHealth services para sa mga Pilipino. Patuloy ang operasyon ng Manila government katuwang ang Meralco sa pagtatanggal ng mga delikado at sagabal na spaghetti wires o buhol-buhol na kable sa lungsod. Kasunod ito na ipinalabas na Executive Order No. 5 ni Manila Mayor Isko Moreno na nag-aatas sa lahat ng telco, cable at power companies na alisin ang mga abandonado at buhol-buhol na kawad sa Maynila. Maganda to, Yorme. Napakaganda nitong naisip mo na to. Sinabi ni Yorme, sa Binondo pa lamang ay mahigit 2 milyong kilo na ng lumang kable ang tinanggal. Tinan nyo na. Nandun pa sa taas mga luma na pala yun. Baka nga hindi na pinakikinabangan. Inaasahan naman ito na mas magiging ligtas at kaaya-aya na ang area dahil sa mga inalis na spaghetti wire. Sinabi naman ng may-ari ng Meralco na si Josel Dariaga na hindi sila titigil. Ano raw? Hindi sila titigil hanggat sa matanggal ang huling spaghetti wire sa Maynila. Talaga. Sinabi po ni Manong Joe, May-ari ng Meralco. na may-ari ng Meralco, na ang spaghetti wire ay tiyak na pababa ng pababa. Sigurado yan. Sana Alas- sa iba rin kumbachero, halimbawa sa Kwan lang, Quezon City, marami QC, niyan. dami rin ganyan. Sa Mandaluyong, nako, pag nadaan ka sa Mandaluyong, yung papuntang Maynila na, papuntang Makati na gano'n, ay nako, katakot-takot din yung spaghetti wire na yan. Grabe, ano? Ang pangit nakakawala ng dangal Talaga. Kaya nga pinapangarap natin yung nasa ilalim na ng lupa ang mga wire, no? Oo, yung mga kaya yung mangyari pa sa atin in our lifetime. Palagay ko kumbachero sa mga bagong township. Pwede siguro, ano? Halimbawa sa Kwan ba, sa BGC may mga kable pa ba sa taas? Wala na, ano? Sa ilalim Oo, na. dapat sa ilalim So yung na. mga bagong development, halimbawa tayo po ay gagawa ng mga bagong lungsod. Yung halimbawa, alis na tayo Maynila, pupunta tayo sa ibang lungsod, halimbawa sa Clark. Oo. Di ba Ayan, may mga pwede yan. malalawak na lupain dyan sa Clark? Oo. Baka doon tayo pwedeng maghanap ng malilipatan. Yun, pwede nang wala ng mga kable sa taas. Sa Pwede. ilalim na. Sa ilalim na. Ganda pag gano'n, ano. Samantala, Yun. binabanggit mo ang ilalim, lumutang na. Umahon na si Giselle. alamin Baka natin. nag-swimming pa si Alamin na natin mula sa Balay Isabel. Andun yata. Ang laki ng lugar na yun. Napuntahan mo na ba yung... maganda. Laki na ng development ngayon dyan. Dyan sa Talisay, ha? Giselle, sabihan mo dun sa may-ari, sabihin mo na yung pangalan namin ni Kumbachero at sigurado makaka-discount ka dyan. Pero umahon ka muna. Eto na, nakaahon na ang ating RH15, Giselle Ricaport. Come in, Giselle! Tajari Datunying, depende pa sa magiging lagay ng panahon ngayong araw na sisimulan yung pagsisid nga dito sa lawa ng Taal kung saan sinasabing itinapon yung mga labi ng 34 na missing sa Bungeros. Ayon kay Justice spokesperson Asek Miko Clabano, lalarga yung initial na pagsisid ng composite team mamayang alas 10 ng umaga sa Talisay, Batangas. Kabilang sa team na bumubuo dyan ang Justice Department, Philippine National Police, Philippine Coast Guard, Philippine Navy at yung Mines and
and Geosciences Bureau ng Department of Environment and Natural Resources. Yung Philippine Navy, magde-deploy daw sila ng isang submersible drone na kaya mag-operate o sumisid ng hanggang 100 meters sa lawa ng Taal. Bagamat nakaposisyon na yung mga kagamitan, depende pa nga sa lagay ng panahon yung pagsisimula ng operasyon. Una nang sinabi ni Justice Secretary Boying Rimulya na yung magsisilbing ground zero ng operasyon, yung isang fish pond lease na pagmamayari umano ng isa sa mga suspect. Wala pang natatanggap itong kagawaran mula naman sa kanilang pagpapasaklolo doon sa Japanese government kaugnay ng hinihiling nila na tulong sa paghahanap sa mga missing sa bungeros. Ito si Giselle Ricofort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Giselle, ang KBP Best Reporter of the Year. Ayos ba? Ayos ba, Giselle? Wala ba tayo dyan? Wala ba tayong tawilis dyan? Susunod! Tito Boy! Nako, meron daw pong isang actress na breadwinner ng kanyang pamilya ang naging demanding at diktador na sa loob ng kanilang bahay. Sabi siguro, ako ang nagpapakain sa inyo baka ganun, ano? Ganun na nangyari, ano? Ganon. Ay, Director Eugene Cabrera ng Office of the Civil Defense. Ayan. Magandang umaga sa mga taga-OCD Ay, na magandang mga morning. nakatutok. 24 oras. Yan. Magandang umaga po. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing balita. 7:34. Alas 7:42 ng umaga, nanawagan po si Senador Loren Legarda sa mga kaukulang ahensya ng pamahalaan at mga lokal na pamahalaan na palagi ang paluwagin ang mga daluyan ng tubig dahil sa napapadalas na pagbaha. Ayon kay Senator Legarda, dapat ay maging maagap ang mga naturang ahensya dahil taon-taon naman na binabayo ng ulan at baha ang Metro Manila. Partikular na binanggit ng senador na hindi lang daw dapat isang beses kada taon nililinis ang mga ilog, estero at kanal dahil palaging mababara ang mga ito ng basura dahil sa maling pagtatapon ng ating mga kababayan. Naku po! Nanawagan na si Legarda sa LGU, MMDA at DPWH na panatilihing malinis ang mga waterways upang bumahaman ay mas mabilis ang pagkati o pag-subside ng tubig. Kaugnay niyan, ilang truck ng basura na hakot sa pumping station sa Mandaluyong. Yan Nako po, ayan na. Hindi po ilang sako, ilang truck. Truck na basura po ito. RH52, Edniel Parosa. Kami Edniel! Truck-truck Kapining at Jerry. Truck-truck na mga basura ang nahakot na pamalang lungsod na Mandaluyong dito sa may drainage system at pumping station nito na sinisisi sa notorious na pagbaha tuwing maulan gaya ngayong umagang ito ng Webes. Nagsagawa ng clean-up operation ng LGU katuwa MMDA at DPWH dito sa may San Francisco Street in particular na nagdudugtong dito sa may bahaging ng bahaing may Silo Circle at Pasig River, doon naman sa border ng Mandaluyong at Makati. Kabilang ito sa mga una ng tinalakay ng LGU at dalawang ahensya na pamahalaan para sa long-term solution daw kontra sa pagtaas ng tubig sa lugar. Aminado ang mga ito na kailangan pa ng upgrade sa nabanggit na pumping station, gayon din sa maintenance ng open canal system ng Mandaluyong. Kaugnay ito, nanawagan si Mayor Mency Avalos sa mga malapit na residente sa lugar na mas maayos sa pag-iimbak sana ng basura. Sa pag-ikot naman ng DZRH News, wala tayong nakitang pagtaas ng tubig sa may Silo Circle ngayong Thursday morning sa kabila ng maagang pag-ulan dito, dulot ng thunderstorms. Samantala, mula dito sa may Mandaluyong, sinilip natin itong lugar ng Marikina na nagdeklara ng walang pasok all levels, public at private schools ngayong araw. Pero dito sa kanilang Marikina River, tinatanaw natin ngayon, higit 13 meters pa lamang more or less yung antas ng tubig. Pasok pa doon sa normal na level at malayo pa doon sa first alarm. Gayunpaman ay hindi dapat magpakampante kahit wala ng mga pag-ulan dahil kapag buwaba itong tubig wala naman doon sa kabundukan ng Rizal, apektado rin ng thunderstorms at hangin sa dagat, posibleng tumaas yung tubig dito. Pero wala pa naman indikasyon na mabilis na pag-anap ng tubig dito sa Marikina River. Ito sa Edniel Parosa ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Umaasa si Senator Bato de la Rosa na sa Pilipinas aabuti ng kamatayan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Plano ni de la Rosa na kalampagin ang Senado para sa agarang repatriation ni Duterte mula sa The Hague, Netherlands. Inamin ng senador na naalarma siya sa kalusugan ni Tatay Digong makaraan itong ilarawan ng dating asawang si Elizabeth Zimmerman na butot balat. Kitid de la Rosa, kung mamamatay man si FPRRD ay dapat lamang nasa Pilipinas ito at hindi sa ibang bansa, lalo pat dati siyang Pangulo. Sinabi ni VP Sara Duterte na hiniling daw bilang habilin ng kanyang ama na i-cremate siya at iwi sa Pilipinas sakaling abuti ng kamatayan habang nasa piitan. Nailigtas ng Pasig City Police ang 3 taong gulang na batang lalaki mula sa kamay ng kanyang 23 anyos na ama matapos na magkulong ito sa kanyang silid ng mahabang oras kasama ang anak. Ayon kay Police Colonel Hendrix Mangaldan, Chief of Police ng Pasig, nagpasaklolo ang lola ng bata nang hindi na tumutugon sa kanyang mga katok at tawag ang kanyang anak. Dakong alas 12:30 ng hapon, pinwersa ng buksan ng mga pulis ang pintuan upang makuha ang bata. Nanlaban pa ang sospek at itinulak sa hagdan na malapit sa kanyang silid ang isang pulis dahilan upang ito ay masugatan. Pero kalaunan ay naging matagumpay din ang rescue operation sa bata. Samantala nakuhanan din ng shabu ang sospek, ngunit sabi ng kanyang ina nakakaranas ng depression ang lalaki dahil sa paghihiwalay nila ng kanyang asawa. Imbis na mag-anak, ay mas gusto daw po ng mga dumadami ng mga Pilipino couple ngayon na mag-alaga na lang ng aso at pusa. Oo, nakikigaya. Ganito na rin sa ibang bansa. Mga fur babies ang gusto mga nila. fur babies. Sinabi ni Maylin Mirasol Kiray, Head ng Knowledge Management and Communications Division ng Communication Nakikigaya ka mo. Population and Development. Nakikigaya na lang ha. Hindi ba? Ganyan din sa dami na sa abroad, sa abroad, sa Japan, sa Australia, sa US, Singapore, sa Europe, US, oo. Ganun yata yung mga young couples, especially kung bachero Oo. Ayaw nilang Ayaw na mag-anak. mag-anak. Mhm. Marami ngayong couple ang ikinukonsidera ang kanilang pinansyal na estado bago Ayun. mag-anak at ilan din ang mas gusto munang mag-travel. Mas mahal pa nga mag-alaga ng aso at pusa Nag-aaway yan Hindi ba? Oo. Pero marami na rin ang magkasundo. Sa amin si Hachi tsaka si Morgan, magkasundo. Magkasundo? Laging magkalaro. Oo. Pagka dumedin ayo si Morgan kay Hachi sasabihin ko magkasundo talaga yan. Magkasundo talaga. Oo, matindi ha. Napakamahal pong mag-maintain ng mga alagang aso at pusa ngayon. Pagkain na lang nun Mas mahal pa nga pagkain ng aso at pusa. At ang pinakamalupit dyan, kapag umihi at dumumi yung pusa. Naku, baho. Oo. Pag nakapasok sa kwarto mo at umihi, naku po. Buong pamamahay mo, amoy pusa. Saka hindi, halimbawa yung yung grooming. Napakalaki. Samantalang ang gupit ko dito kay Edwin 50 lang. Itong si 500. Yung maliit yun maliit yun. Yung toy poodle yun. Paggugupitan mong aso. Tama. 500 pesos. Si Dynamite ko, yung alaga namin, pambira, yun, 500. Tapos, pagka kakain ka, kinakalabit ka. Kumain ka na. Ang pinakamatindi nito, si Morgan, yung pusa namin, mahilig sa chicharon. High blood. Pag nakakarinig ng tunog ng chicharon, nako, lalapit na talaga, manghihingi na. Pambira pusa. Chicharon tsaka chicken. Hindi isda Ang alam natin, ang paborito ng mga pusa, isda Ito hindi, chicken tsaka chicharon. Chicharon. Maasenso na kayo dahil nga daw po sa inaalala ng mga young couple, especially mga young couple, ang kanilang estado, ay meron din na mas gusto muna nilang mag-travel. Ayun. Dati,
Dati akong batsero, nag-aalaga ng aso, bantay sa bahay para Ayun. pag-aalis sila. Oo. Ngayon, Problema mo ngayon yan. hindi na makaalis ng bahay dahil doon sa alagang aso. Problema mo, hindi ka makaalis. Tama. Oo. Ay, nako. Sa datos po ng CPD, tumaas din ang bilang ng mga live-in partner at bumaba ang bilang ng mga nagpapakasal. Ay, nako, ayan na. Ayun lang. Pati na rin ang pinapanganak. Sa record, mahigit 600,000 ang nagpapakasal. Mas mababa sa mahigit 800,000 nagli-live-in. Nagpahayag ng suporta ang Fintech Alliance Philippines sa hakbang ng Bangko Sentral ng Pilipinas na i-regulate ang online gaming sites. Sangayon ng Fintech sa Enhanced Regulatory Framework ng BSP kaugnay sa responsableng paggamit ng digital financial services sa mga lisensyadong online gaming para maiwasan ang mga posibleng banta ng gambling addiction at financial distress. Ayon kay Fintech Alliance Founding Chairman Lito Villanueva, sila ay committed na maging bahagi ng solusyon para paigtingin ang proteksyon sa mga Pilipinong manlalaro. Tiniyak ng Fintech na susunod ito sa mga regulasyon ng BSP kasabay ng real-time monitoring at pag-blacklist sa mga illegal gaming platforms. Ito talaga, kumbatsero, ang laki talaga ng papel dito ng Fintech. Yang GCash, Pay, ano ba ang mayroon sa atin ngayon? Paymaya. Maya. Wala nang Pay. Alipay. Alipay. Yan ang malaking papel ho niyan. Kaysa doon sa pinag-uusapan na rin kasi yung total ban, di ba, ng online gaming. Online gaming. May mga nag-aalala na sa malaking kawalan sa trabaho, sa kita ng gobyerno, sa mga tulong sa mga yung malaking tulong sa edukasyon na naibibigay ng kita galing sa gaming sa pamamagitan ng PAGCOR, di ba? Kaya nga si Javi. Si Javi Benitez, sabi 200 billion a year. And 40,000 jobs ang nakasalalay dito kapag magkakaroon ng total ban sa online gaming. Funding for schools, hospitals, and social services. Sabi nitong ang maapektuhan, sabi ni Javi Benitez. Kaya malaking malaking debate pa yan, ito. Pambachero, especially kung ang desisyon dito manggagaling sa Kongreso Kongreso, no? Kongreso yan. May bill na final May bill na final tungkol dyan. Pangunahing balita sa showbiz. Magandang dilaw. Oy, happy birthday kay Sherwin Alfaro. Uy, si Sherwin pala Kaya pala nung baggiting ko yung binasa ko sa Facebook na napaniwala ako nito Itong nabasa ko sa Facebook na all men are created equal. But only those born in July are the best. Only the best are born in July. Napaniwala ako nun, kumpatsero. Napaniwala ako nun. Sumunod na, nung Agosto na, aba, meron ulit. Ganun ulit. Si Sherwin, nag-text sa akin nung binasa ko yun. Sabi sa akin, totoo yan. Totoo yan. Kaya pala, July 13 pala. Birthday din pala. Happy birthday, Sherwin. At muli ay iniimbitahan po namin kayo sa July 19, araw po ng Sabado yan, sapagkat birthday ni Kumbachero. Sabado yan, huwag kayong mawawala. July 19, birthday ni Kumbacherong Jerry Caballero. Tanghalian yan. Huwag kayong mawawala. Tanghalian po. Sabay-sabay po tayo mananghali sa kanya-kanyang tahanan bilang pagunita sa birthday ni Kumbachero. Ayan. Si Big Time Bernard Peralta ay kahapon nag-birthday at nung isang araw ay si Kabayan. Si Kabayan. Kabayang Noli de Castro. Si Ninang Ching Suba, birthday din. Tita Ching. Tita Ching Suba. Saka itong si Lakay, Deo Macalma ay birthday sa kailan ba? Bukas? Sa 16. Sa 16. 15 o 16? 16. July 16. Lakay. Ayun. Si Lakay At magandang morning kay PMS Chief Secretary Elaine Masukat. Kumusta po, Secretary Elaine Masukat? Ng Malacanang. Alam mo, sa kahit anong administrasyon yata, naalala mo nung panahon
Pangulong Noynoy Aquino. Oo. May Ochoa Group, tapos merong ibang grupo yung ano ba tawag doon? Balay something? Balay tapos Samar. Alam na, Kaselo, text mo nga sa amin. Kaselo Lagmay. Text mo nga sa amin. Balay, Samar. Ibig sabihin, meron talagang mga paksyon sa loob mismo ng Malacanang. Si, ano pangalan? Secretary Elaine Masukat. Malamang nagiging subject din siya ng ridicule at iba pang... Siya ba yung tinutukoy na Dragon Lady? Hindi ko alam. Yung description, parang kayo na yun eh. Siya ba yung tinutukoy na dragon dyan? Natural lang yun. Secretary Elaine Masukat, huwag kayong magtatampo doon. Sapagkat kapag meron kayong ginawa na tingin nyo na may tama, sigurado may masasagasaan. At yung mga masasagasaan nyo naman, tsaka na magre-reklamo yun. Ang isang pupuntahan nun, pupunta sa maaring sa Pangulo, o kaya pupunta sa media. Ganon nga. Ganon talaga. At ang sabi nga ni dating Pangulong Noynoy Aquino nun, gusto daw niya, mayroong nagbabanggaan sa pamilya, official family. Ganon. Sapagkat nagbabantayan. Ayun, parang divide and conquer, ha? Oo, parang nagbabantayan na sila. Kaya okay lang yun, Secretary Elaine Masukat. Basta't alam mong tama yung ginagawa mo, basta't alam mong nasa katwiran ka sa ginagawa mo, ituloy mo yung ginagawa. Huwag mong papansinin ng mga... Pero titingnan mo rin, baka naman ang narinig mo lang, isang panig, yung sabi lang sa'yo na, ayos yan, ma'am! Okay yan, bossing! Kailangan pakikinggan mo rin paminsan-minsan yung nasa kabila na may pinupuna sa mga ginagawa mo. Tama. Para mabalansin mo rin sa iyong sarili. Yun ang importante. Kailangan ikaw ay level-headed. Ayan. Sabi nga, at hindi ka dragon. Oo. Kapag ka dragon kasi, apo yun eh. Apo yun eh. Nakakita na ba kayo ng dragon? Yung totoong dragon? Ay, bossing Nesty Isla. Uy, long time no see no here, ha? Kay Director General Nesty Isla. Sana'y ayos na ayos lang kayo dyan sa Governor Philippine Nesty National Red Cross. Governor. Sino ba tong diktador na to? Sino nga ba yan? Breadwinner daw, dahil siya ay breadwinner. Naging dragon na rin sa bahay nila. Oo, ganon. Bumubuga ng apoy. Alamin nga natin ang balita mula kay Tita Morley Alinio, showbiz legend. Magandang morning, Morley! Magandang morning Luzon, Visayas at Mindanao kompleto. Ricardo ang Papa Ball, Aga Ball na Katunying at Ka Jerry. Well, Katunying at Ka Jerry, nakakaloka sa super mega nakakabaliw ang actress na to na mula lang siya ay maging breadwinner, magkaroon ng pangalan in showbiz at kumikita, ay diktador na ito sa loob ng kanyang tahanan. Dapat siya ang nasusunod, dapat siya ang laging bida at laging pakikisamahan. Well, sa totoo lang, maging ang kanyang nanay na maganda ay parang gusto na rin sumuko sa kanyang anakis na laging nagmamaldita. Although, mabait naman talaga ang naturang aktresa. Kaya lang, feeling nito ay dapat lagi siya ang masusunod dahil siya ang nagpapakain. Ayun na nga. Ganun na nga. Ganun ang dating. Nangyayari talaga. Meron nga, minsan mag-asawa eh. Mag-asawa pa. Kapag yung babae na ang kumikita, at walang trabaho yung lalaki, ayun, matik yan. Matik na. Maasahan mo yan. Makikita mo yan ang mangyayari doon, yung babae na nasusunod. Mali mali yan dapat hindi mo rin naman masabi. Kung sino ang dapat meron naman parehong kumikita, pero yung babae pa rin ang nasusunod. Meron nga akong kilala, yung lalaki lang ang kumikita, pero yung babae pa rin nasusunod. Tatanong ko lang sa inyong dalawa kasi oras na tayo, bakit ba ang babae laging tama? Bakit nga ba? Bakit? Tanong ko nga lang sa inyo kasi siyempre hindi naman ako babae, no? Hindi ba? Ay, nako. Siya. Paalam na muna. Sino yan? Clue! Aba, ang sarap gawin itong hilabong. Nakakaiyak yung... Tinatanong ni Kuya Boy Fabian at saka ni Engineer Doming Mariano, ni Kong Doming, kung wala na bang ibang clue dyan? Sabi ni Kong Doming? Ang clue, masarap siyang gawing iluto sa sa garlic
Garlic. Garlic and butter. Butter and garlic na yan. Ayan. Masarap. Shrimp. Oo. Ay, batiin ko muna. Batiin ko muna yung pinakamamahal nating si Mami Sherry Ramirez. Ay, teka muna, pupunta nga pala ako sa Hard Rock Makati. Hard Rock Makati. Oh yes, dahil may concert dyan ang Inner Voices. Yan ang ating DZRH. Ating Annabel Tapalya, magandang morning! Annabel, Katoy B. Ayun. Uy, baka kailangan nyo nang magpalit ng bubong ng bahay. Buti na lang may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, mag-Cherylum pre-painted ka na! Ay, Kuyang Eric Balcos ng Pagcor. Magandang morning. Kumusta lang kay Chairman Altenco? Sikat na sikat si Chairman Altenco ngayon eh. Ano, ingat kayo ha, maulan. Bye! Bye! Happy weekend! Woohoo! Damdaming bayan! Susunod na! RH